Paunawa, ang lahat ng nakapaloob sa kwentong ito, ay pawangkathang isip lamang, at hindi tunay na nangyari. Salamat po. Napansin ni Diego na may isang taong papalapit sa kanya. Huminto muna siya sa ginagawa at tumingin sa direksyon nito. Nang makilala niya kung sino iyon, bahagya siyang nagulat. Si Kalyana, nagpatuloy sa paglalakad ang dalaga hanggang sa tuluyan itong makalapit. "Kalyana, anong ginagawa mo rito?" Ngumiti siya. "Hinahanap kita. May kailangan ka ba?" Sinabi ni Lolo na pwede mo raw akong samahan na libutin ang farm. Napatingin si Diego sa paligid. Ngayon, kung hindi ka busy. Saglit siyang nag-isip. Marami pa siyang kailangang tapusin pero hindi rin niya kayang tanggihan ang apo ng kanyang amo. "Sige, tatapusin ko lang ito." Tumango si Kalyana. "Hihintayin kita." Umupo siya sa ilalim ng isang puno habang pinapanood si Diego na ipinagpatuloy ang trabaho. Tahimik siyang nakamasid sa binata. Samantala pilit naman nagtuon ng pansin si Diego sa ginagawa. Ngunit paminsan-minsan, hindi niya maiwasang mapatingin kay Kalyana. At sa bawat pagtatagpo ng kanilang mga mata, parehong mabilis na umiwas ang dalawa. Matapos ang ilang minuto, natapos na rin si Diego sa kanyang ginagawa. "Pwede na tayo," sabi niya. Tumayo si Kalyana at sumunod sa kanya. Nilibot nila ang malawak na bahagi ng farm. Ipinakita ni Diego ang mga taniman bodega at iba pang lugar na karaniwang hindi napupuntahan ng mga bisita. Habang naglalakad, napadpad sila sa isang lumang kubo na nasa dulong bahagi ng farm. "May kubo pala rito," sabi ni Kalyana. "Matagal na yan," sagot ni Diego. "Dati, dito nagpapahinga ang mga trabahador kapag tanghali." Lumapit si Kalyana at sinilip ang loob. Luma na ang mga kahoy nito, ngunit matibay pa rin ang pagkakagawa. May isang maliit na mesa at 2 bangko sa loob. "Pwede ba tayong pumasok?" Tumango si Diego. "Pwede." Naunang pumasok si Kalyana, sinundan naman siya ni Diego. Umupo sila sa magkabilang dulo ng bangko. Tahimik silang sandaling nagmasid sa paligid. "Ang tahimik dito," sabi ni Kalyana. "Oo, kaya minsan dito ako nagpapahinga." Napangiti siya. "Ngayon ko lang nalaman na may ganitong lugar dito. Marami pa. Ililibot mo pa ba ako?" "Oo naman." Napatingin si Kalyana sa kanya. "Promise?" Tumango si Diego. "Promise." Muling napangiti si Kalyana. Sa simpleng pag-uusap nila sa lumang kubo, unti-unting nawala ang pagiging mailap ni Diego kay Kalyana. At sa unang pagkakataon, pareho nilang nakalimutan na amo at manggagawa ang kanilang pagitan. Hapon na nang makauwi si Diego sa kanilang bahay. Pagkapasok niya sa bakuran, nakita niya si Andre na naglalaro sa harap ng bahay. "Kuya Diego," tumakbo ang bata papunta sa kanya. "Umuwi ka na pala." "Oh, kumusta ka?" "Okay lang, kanina pa kita hinihintay." Ngumiti si Diego at hinaplos ang ulo ng kapatid. "Pumasok ka muna, magpapahinga lang ako saglit." Pagpasok niya sa bahay, nadatnan niya ang kanyang ina na naghahanda ng hapunan. "Ma, anak, maaga kang nakauwi." Medyo maaga lang natapos ang trabaho. Umupo si Diego sa isang upuan at nagtanggal ng sapatos. "Kamusta si Papa?" "Maayos naman. Nagpahinga lang buong araw." Tumango si Diego. Maya-maya napansin ng kanyang ina ang kakaibang ngiti sa mukha niya. "Ba't parang masaya ka ngayon?" Natigilan si Diego. "Wala naman, Ma." "Sigurado?" "Opo." Hindi na nagtanong pa ang kanyang ina. Ngunit habang tahimik na nakaupo si Diego, hindi niya maiwasang maalala ang araw na iyon. Ang paglalakad nila ni Kalyana sa farm. Ang lumang kubo. At ang simpleng pangakong ililibot mo pa ba ako. Hindi niya alam kung bakit patuloy na bumabalik sa isip niya ang mga sandaling iyon. Isang buwan ang lumipas. Sa loob ng panahong iyon, naging magkaibigan sina Diego at Kalyana. Madalas silang nag-usap kapag tapos na ang trabaho ni Diego. Minsan ay naglalakad sila sa farm at kung minsan naman ay nauupo sa lumang kubo habang nagkukuwentuhan. Hindi na nila iniisip ang pagitan ng kanilang buhay. Para kay Kalyana, si Diego ay hindi lamang isang trabahador ng kanyang lolo. At para kay Diego, si Kalyana ay hindi lamang apo ng kanyang amo. Magkaibigan sila. Isang hapon, habang abala si Diego sa pag-ayos ng mga kaing sa bodega, narinig niya ang tawag ni Don Fuentes. "Diego." Agad siyang lumapit. "Po, Don Fuentes." "May importante tayong pag-uusapan." Napansin ni Diego ang seryosong mukha ng matanda. "Ano po yon?" Umupo si Don Fuentes sa isang upuan at itinuro ang katapat nito. "Umupo ka muna." Sumunod si Diego. Sandaling natahimik ang matanda bago nagsalita.
Matagal na kitang pinagkakatiwalaan, Diego. Alam mong pamilya na ang turing ko sa inyo. Opo, kaya may ipagagawa ko sa iyo na hindi ko basta-basta ipinagkakatiwala sa iba. Napatuwid ng upo si Diego. Ano po yon? Tinitigan siya ni Don Fuentes. May kailangan akong sabihin tungkol kay Kalyana. May kailangan akong sabihin tungkol kay Kalyana. Tahimik na nakinig si Diego. Ano po yon? Huminga ng malalim si Don Fuentes. Alam kong naging malapit na kayo na nakaraang linggo. Bahagyang nagulat si Diego. Magkaibigan lang po kami. Alam ko, sandaling natahimik ang matanda, pero gusto kong humingi ng pabor sa iyo. Ano po yon? May balak si Kalyana na umalis at bumalik sa Amerika. Napatingin si Diego sa kanya. Hindi ko alam po. Hindi pa niya sinasabi sa iyo. Tumango si Don Fuentes. Gusto kong manatili muna siya rito. Hindi pa siya lubusang nakakabangon mula sa pagkawala ng kanyang ina. Tahimik si Diego. Ikaw ang taong pinagkakatiwalaan niya rito, patuloy ng matanda. Kaya gusto kong samahan mo siya, tulungan mong maging komportable siya rito. Opo. Pero may isa pa akong hihilingin. Ano po? Kung maaari, huwag mong hayaan na maramdaman niyang kailangan niyang umalis dahil wala siyang dahilan para manatili. Napaisip si Diego. Susubukan ko po. Ngumiti ng bahagya si Don Fuentes. Alam kong kaya mo, tumayo si Diego. May iba pa po ba? Umiling ang matanda. Wala na. Nagpasalamat si Diego at umalis. Habang naglalakad siya palayo, hindi mawala sa isip niya ang sinabi ni Don Fuentes. May balak palang umalis si Kalyana. At sa unang pagkakataon, nakaramdam si Diego ng kakaibang bigat sa dibdib sa ideyang maaring hindi na niya makita ang kaibigan niya araw-araw. Sa sobrang saya ni Diego sa narinig, hindi niya napigilang ngumiti. Salamat, mahina niyang sabi. Bigla niya itong niyakap. Nagulat si Kalyana sa ginawa niya. Hindi niya agad alam kung paano tutugon. Ngunit bago pa man makapagsalita ang dalaga, bahagyang napalapit ang mukha ni Diego. Sa hindi sinasadya, nagdikit ang kanilang mga labi. Pareho silang natigilan. Agad na napaatras si Diego. Pasensya ka na, Kalyana, hindi ko sinasadya. Namula ang dalaga. Hindi siya agad nakasagot. Okay lang, mahina niyang sabi. Tahimik silang pareho. Walang makapagsalita sa kanilang dalawa habang ramdam nila ang kakaibang kaba sa loob ng lumang kubo. Unang umiwas ng tingin si Kalyana. Diego, ha? Huwag mo na lang isipin. Tumango ang binata, ngunit hindi niya maitago ang pamumula ng kanyang mukha. Samantala, hindi rin maalis ni Kalyana sa isip niya ang nangyari. Isang simpleng yakap lamang sana. Ngunit sa isang iglap, nagbago ang lahat. Nang matapos ang kanilang pag-uusap sa lumang kubo, inihatid ni Diego si Kalyana pabalik sa mansyon. Tahimik silang naglakad. Pareho pa rin nilang iniisip ang nangyari kanina, kaya walang gustong unang magsalita. Pagdating nila sa harap ng mansyon, nakita sila ni Don Fuentes mula sa veranda. Napangiti ang matanda nang makita ang dalawa, ngunit malungkot ang ngiting iyon. Hindi niya ipinahalatang nararamdaman niya. Galing kayo sa farm? Opo, lolo, sagot ni Kalyana. Tulungan ka ni Diego? O pumango si Don Fuentes. Maganda. Pumasok na si Kalyana sa mansyon. Nanatili naman si Diego sa labas upang magpaalam. Magandang hapon po, Don Fuentes. Salamat sa paghatid sa kanya. Walang anuman po. Umalis na si Diego, sinundan siya ng tingin ni Don Fuentes bago siya bumaling kay Kalyana. Tahimik niyang pinanood ang apo niyang papasok sa bahay. Masaya siyang nananatili si Kalyana sa probinsya. Gusto niyang makilala ng dalaga ang bawat sulok ng farm, pati ang mga taong batagal ng bahagi ng kanilang pamilya. Ngunit may dahilan siya kung bakit gusto niyang manatili si Kalyana. May isang bagay tungkol sa kanyang kalagayan na hindi pa niya sinasabi sa apo. Hindi niya alam kung gaano pa katagal niyang magagawa ang lahat ng ginagawa niya na yon. Kaya gusto niyang maturuan si Kalyana. Gusto niyang malaman nito ang pasikot-sikot ng farm, ang mga manggagawa, ang mga lupain at ang lahat ng responsibilidad na balang araw ay maaring mapunta sa kanya. Hindi pa siya handang sabihin ang totoo. Sa ngayon, sapat nang makita niyang masaya si Kalyana. At habang pinagmamasdan niya ang kanyang apo, isang tanong ang tahimik na pumasok sa kanyang isip. Handa na kaya si Kalyana sa araw na malaman niya ang lahat? Isang araw, nagtungo sina Diego at Kalyana sa lumang kubo. May dala si Diego na basket na puno ng pagkain. Pagdating nila, inilapag niya ito sa maliit na mesa. Ang dami naman nito, sabi ni Kalyana. Pinaghanda tayo ni Ma. Binuksan ni Diego ang basket at isa-isang inilabas ang mga pagkain. Kinuha naman ni Kalyana ang mga ito at inayos sa mesa. Inilatag niya ang pagkain, pati ang mga baso at inumin. Okay na, sabi niya.
Umupo si Diego sa kabilang bahagi ng mesa. Salamat. Para saan? Sa lahat. Napangiti si Kalyana. Ang seryoso mo naman. Tumawa ng mahina si Diego. Nagugutom lang ako. Umupo si Kalyana sa tabi niya. Kung ganoon, kumain na tayo. Tahimik silang nagsimulang kumain habang pumapasok ang malamig na hangin mula sa bukas na bintana ng lumang kubo. Sa simpleng pagkain nilang dalawa, mas lalo nilang naramdaman kung gaano na sila kalapit sa isa't isa. Pagkatapos nilang kumain, inayos ni Diego ang mga pinagkainan. May ipapakita ko sa iyo, sabi niya. Ano? Sumama ka. Tumayo si Kalyana at sumunod sa kanya. Naglakad sila sa makitid na daan sa likod ng farm. Palayo sila ng palayo sa mga taniman hanggang sa marating nila ang isang bahaging napapaligiran ng matataas na puno. Ilang minuto pa silang naglakad bago huminto si Diego. Pag-alis niya ng ilang sanga na nakaharang sa daan, bumungad kay Kalyana ang isang maliit at malinaw na lawa. Napanganga siya. Wow, ngumiti si Diego. Maganda, di ba? Napakaganda. Tahimik ang paligid, tanging tunog ng tubig at hangin sa mga dahon ang maririnig. Ikaw lang ba ang nakakaalam nito? Tanong ni Kalyana. Oo, taga. Tumango si Diego. Wala akong dinadala rito. Dito lang ako pumupunta kapag gusto kong mapag-isa. Tumingin si Kalyana sa kanya. Pero dinala mo ako rito. Kaibigan kita. Ngumiti si Kalyana. Salamat. Lumapit siya sa pampang at pinagmamasdan ang malinaw na tubig. Parang ayaw ko nang umalis dito. Pwede naman tayong bumalik. Napalingon siya kay Diego. Promise. Promise. Umupo sila sa ilalim ng malaking puno habang pinagmamasdan ang lawa. Sa tahimik na lugar na iyon, pareho nilang naramdaman na may isang bagay sa kanilang relasyon na unti-unti nang nagbabago. Biglang tumakbo si Kalyana patungo sa lawa. Diego, bago pa siya mapigilan ng binata, tuluyan na siyang lumusong sa malinaw na tubig. Nagulat si Diego. Kalyana, tumawa ang dalaga habang patuloy na lumalangoy. Tara! Ang sarap ng tubig. Napailing si Diego ngunit napangiti rin. Tinanggal niya ang pangitaas na damit at inilapag iyon sa tabi ng puno. Pagkatapos, lumusong siya sa tubig upang sundan si Kalyana. Sabi ko sa'yo, huwag kang lalayo. Malapit lang ako. Nagpatuloy silang lumanggoy sa mababaw na bahagi ng lawa. Matagal silang naglaro sa tubig, nagtatawanan at nagbibiruan na parang mga batang walang iniisip na problema. Sa tagong lawa na iyon, mas lalo silang naging komportable sa isa't isa. At sa araw na iyon, isang bagong alaala na naman ang nabuo sa pagitan nila. Nang mapagod sa paglangoy, sabay na umahon sina Diego at Kalyana. Kinuha ni Diego ang damit niyang naiwan sa ilalim ng puno at inilatag yon sa damuhan upang may maupuan sila. Tahimik silang naupo habang nagpapahinga. Bigla siyang niyakap ni Kalyana. Nagulat si Diego. Bago pa siya makapagsalita, hinalikan siya ng dalaga. Saglit siyang natigilan. Ngunit sa halip na umiwas, marahan niyang ginantihan ang halik nito. Pareho nilang naramdaman ang matagal ng tensyon sa pagitan nila. Muling naglapit ang kanilang mga katawan habang patuloy ang kanilang halikan. Walang salita ang namagitan sa kanilang dalawa. Sa tagong lugar na iyon, tuluyang napalitan ng damdamin ang mga salitang matagal nilang hindi masabi. Lumipas ang ilang oras. Nakahiga silang magkatabi sa ilalim ng puno, kapwa pagod at tahimik. Hindi sila agad nag-usap. Pareho nilang alam na may nangyari sa pagitan nila na hindi na nila maaring basta kalimutan. Tumingin si Kalyana kay Diego. Diego, humarap ang binata sa kanya. Oo. Wala siyang nasabi. Hinawakan lamang ni Diego ang kamay niya. Sa katahimikan ng lugar, pareho nilang alam na mula sa araw na iyon, hindi na magiging katulad ng dati ang kanilang relasyon. Tahimik na binalikan ni Diego at Kalyana ang lumang kubo. Magkahawak ang kanilang mga kamay habang naglalakad sa makitid na daan. Wala ni isa sa kanila ang nagsasalita. Paminsan-minsan ay nagkakatinginan sila, ngunit agad ding umiiwas. Hindi na kailangan ng mga salita. Pareho nilang ramdam ang saya ng sandaling iyon at ang kakaibang pagbabago sa pagitan nila. Pagdating sa kubo, naupo sila sa tabi ng isa't isa. Nakasandal si Kalyana sa balikat ni Diego habang hawak pa rin nito ang kanyang kamay. Masaya ako, mahina niyang sabi. Napangiti si Diego. Ako rin. Muling natahimik ang dalawa. Sa gitna ng katahimikan ng probinsya, pareho nilang alam na may bagong yugto nang nagsimula sa kanilang relasyon. Mag-aalas 6 na ng hapon nang bumalik sina Diego at Kalyana sa mansyon. Habang papalapit sila, napansin agad nila ang kakaibang gulo sa paligid. May mga katulong na nagmamadaling lumalabas at pumapasok sa bahay. Ang ilang trabahador naman ay nag-uusap sa bakuran, halatang balisa. Napahinto si Kalyana. Anong nangyayari? Hindi agad nakasagot si Diego.
Lumapit sila sa isang katulong. Ano pong nangyari? Tumingin ito kay Kalyana at biglang namutla. Kalyana! Ano? Si Don Fuentes. Nanlaki ang mga mata ni Kalyana. Anong nangyari kay Lolo? Bigla raw siyang nanghina. Sinugod na siya sa ospital. Parang nawalan ng lakas si Kalyana. Lolo, agad siyang tumakbo papasok ng mansyon. Sinundan siya ni Diego. Sa loob, nakita nila si Aling Baby na umiiyak habang kinakausap ang isang trabahador. Aling Baby! Napalingon ang matanda. Kalyana! Nasaan si Lolo? Nasa ospital na siya. Sinamahan siya ng driver at isa sa mga tauhan. Nanginginig ang kamay ni Kalyana. Bakit walang nagsabi sa akin? Hinahanap ka namin. Hindi namin alam kung nasaan kayo. Napatingin si Kalyana kay Diego. Diego, samahan mo ako. Tumango agad ang binata. Opo. Mabilis silang lumabas ng mansyon. Habang papunta sila sa sasakyan, isang mabigat na pangamba ang bumalot kay Kalyana. Hindi niya alam kung ano ang tunay na kalagayan ng kanyang lolo. Ngunit sa unang pagkakataon, naala niya ang malungkot na ngiti ni Don Fuentes at ang mga salitang matagal nang hindi niya binibigyang pansin. Gusto kong matutunan mo ang lahat ng tungkol sa farm. Ngayon, bigla niyang naintindihan kung bakit tila may itinatago sa kanya ang kanyang lolo. Halos isang oras silang naghintay ni Diego sa ospital. Tahimik na nakaupo si Kalyana habang paulit-ulit na nakatingin sa pintuan ng emergency room. Hawak niya ang kanyang mga kamay, pilit pinipigilan ang panginginig ng mga ito. Nasa tabi niya si Diego. Wala rin itong masabi, hanggang sa bumukas ang pinto. Lumabas ang doktor. Malungkot ang mga mata nito habang dahan-dahang lumapit sa kanila. Tumayo agad si Kalyana. Doktor. Saglit na yumuko ang doktor bago siya nagsalita. Ikinalulungkot ko. Nanlaki ang mga mata ni Kalyana. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Huminga ng malalim ang doktor. Wala na ang lolo mo. Parang tumigil ang mundo ni Kalyana. Hindi. Sinubukan namin ang lahat, patuloy ng doktor. Pero hindi na kinaya ng katawan niya ang impeksyon. Napatakip ng kamay si Kalyana sa kanyang bibig. Lolo. Nanghina ang kanyang mga tuhod. Agad siyang sinalo ni Diego. Kalye. Ngunit hindi na napigilan ni Kalyana ang kanyang mga luha. Yumakap siya kay Diego at tuluyang napaiyak sa kanyang balikat. Iniwan niya ako. Mahigpit siyang hinawakan ni Diego. Hindi ka nag-iisa. Sa unang pagkakataon mula nang dumating siya sa probinsya, tuluyang bumagsak ang lahat ng pinipigil na emosyon ni Kalyana. At sa likod ng kanyang pagluluksa, hindi niya alam na may isang malaking responsibilidad na iniwan sa kanya ng kanyang lolo, isang bagay na matagal na nitong inihahanda para sa kanya. Mabilis ang mga sumunod na pangyayari. Hindi nagtagal, nakaupo na si Kalyana sa harap ng labi ng kanyang lolo. Tahimik ang paligid. Tanging mahinang iyak ng mga taong nagmamahal kay Don Fuentes ang maririnig. Matagal na nakatitig si Kalyana sa kanyang lolo. Unti-unting tumulo ang kanyang mga luha. Ang daya mo, lolo. Nanginginig ang kanyang boses. Bakit iniwan mo agad ako? Wala siyang natanggap na sagot. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang lolo. Sabi mo tuturuan mo pa ako. Sabi mo ipapakita mo sa akin ang lahat ng tungkol sa farm. Napahigpi siya. Bakit hindi mo sinabi na aalis ka na pala? Nasa likuran niya si Diego. Tahimik lamang itong nakatayo ngunit mabigat din ang kanyang pakiramdam. Lumapit siya at marahang hinawakan ang balikat ni Kalyana. Hindi kanya iniwan ng walang dahilan, sabi niya. Lumingon si Kalyana. Pero wala na siya, Diego. Tumango ang binata. Alam ko. Muling tumingin si Kalyana sa kanyang lolo. Sa mga sandaling iyon, hindi niya alam na may iniwan si Don Fuentes na higit pa sa mga alaala. May lihim, may responsibilidad, at isang desisyong magbabago sa buhay ni Kalyana at ng buong pamilya Fuentes. Dahil sa balita tungkol sa pagkamatay ni Don Fuentes, agad na umuwi ng Pilipinas ang ama ni Kalyana. Kasama nito si Sabrina, ang kapatid ni Kalyana. Pagdating nila sa mansyon, sinalubong sila ng mga kamag-anak at mga tauhan ng pamilya Fuentes. Agad na hinanap ng kanyang ama si Kalyana. Nakita niya ang anak na tahimik na nakaupo sa sala, halatang pagod at labis na nagdadalamhati. Kalyana. Pagkarinig sa boses ng kanyang ama, tumayo siya. Papa. Agad siyang niyakap nito. Wala na si lolo, mahina niyang sabi. Mahigpit siyang niyakap ng kanyang ama. Alam ko, anak. Sa tabi nila, tahimik na nakatayo si Sabrina. Lumapit siya kay Kalyana at niyakap din ang kapatid. Miss na miss kita, sabi ni Sabrina. Miss din kita. Matagal silang nagyakan. Sa kabilang bahagi ng sala nakatayo si Diego at tahimik na pinagmamasdan ng pamilya. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari pagkatapos ng libing. Ngunit alam niya malaki ang pagbabagong naghihintay sa buhay ni Kalyana. At marahil,
pati sa kanyang buhay. Dumating ang araw ng paghahatid sa huling hantungan kay Don Fuentes. Hindi maawat ang pagyak ni Kalyana, halos hindi na siya makatayo sa tindi ng kanyang pagluluksa. Kahit ang kanyang ama ay pilit siyang inaakay palayo, ayaw niyang bitawan ang kabaong ng kanyang lolo. Lolo, paulit-ulit niyang sambit habang nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Kalyana anak, kailangan na nating umalis, may nahong sabi ng kanyang ama. Ngunit hindi siya sumagot. Sa halip tuluyan siyang napaluhod at napahandusay sa tabi ng puntod. Kalyana! Agad na lumapit ang kanyang ama, ngunit hindi niya ito agad mapakalma. Mula sa ilang hakbang na layo, nakita ni Diego ang nangyayari. Agad siyang lumapit. Kalyana. Walang sagot. Nanginginig ang katawan ng dalaga habang patuloy na umiiyak. Lumuhod si Diego sa tabi niya at marahang hinawakan ang kanyang balikat. Nandito lang ako. Napatingin sa kanya si Kalyana, saka muling napayak. Diego, wala na si Lolo. Alam ko, iniwan niya ako. Hindi na nagsalita si Diego. Sa halip, tinulungan niya itong makatayo at hinayaan siyang umiyak sa kanyang balikat. Sa harap ng puntod ni Don Fuentes, mahigpit na kumapit si Kalyana kay Diego. At sa araw na iyon, sa gitna ng pinakamabigat na sakit na naramdaman niya, isang bagay ang malinaw sa kanya. Hindi siya nag-iisa. Nariyan si Diego. 2 araw ang lumipas, tahimik ang buong mansyon. Halos lahat ay abala sa pagliligpit at pag-ayos ng mga naiwan ni Don Fuentes. Sa sala, magkakasama sina Kalyana, ang kanyang ama, si Sabrina, at ilang malalapit na tauhan ng pamilya. Nasa harapan nila ang abogado ni Don Fuentes. Inilapag nito sa mesa ang isang makapal na dokumento. Narito ang huling habilin at testamento ni Don Fuentes. Tahimik ang lahat. Napayuko si Kalyana. May ilang bagay siyang partikular na ipinagbilin na dapat sundin bago natin simulan ang pagbasa ng kanyang mga ari-arian. Napatingin ang ama ni Kalyana sa abogado. Ano ang ibig mong sabihin? Huminga ng malalim ang abogado. May mga personal na bilin si Don Fuentes para kay Kalyana. Napatingin si Kalyana. Para sa akin, tumango ang abogado. Oo, binuksan niya ang dokumento at nais niyang basahin ko muna ang isang liham na personal niyang iniwan para sa iyo. Napatitig si Kalyana sa sobre na inilabas ng abogado. Nakilala niya agad ang sulat kamay ng kanyang lolo. Lolo, marahang hinawakan niya ang sobre. Samantala, napatingin si Diego kay Kalyana. Hindi niya alam kung ano ang laman ng liham. Ngunit sa paraan ng pagkakasulat ni Don Fuentes, alam niyang may mahalagang bagay na naghihintay na malaman ni Kalyana. Nanginginig ang kamay ni Kalyana habang binabasa ang liham ng kanyang lolo. Hindi niya napigilan ang pag-agos ng luha sa kanyang mga mata. Lolo, sandali niyang idinikit ang liham sa dibdib bago ito muling basahin. Pagkatapos, ibinalik niya ang papel sa abogado. Basahin na po ninyo. Tumango ang abogado at binuksan ang makapal na dokumento. Alinsunod sa huling habilin ni Don Fuentes, tahimik na nakinig ang lahat. Ang pangunahing lupain, bahay at mga ari-arian ng pamilya Fuentes ay mapupunta sa kanyang anak. Napatingin ang ama ni Kalyana sa abogado, ngunit nagpatuloy ito. Samantala, ang bahagi ng farm na matagal ng pinamamahalaan ni Don Fuentes ay ipagkatiwala kay Kalyana. Nanlaki ang mga mata ng dalaga. Akin, tumango ang abogado. Oo, nagkatinginan ng mga tao sa sala. May kondisyon, dagdag ng abogado. Tahimik na nakinig si Kalyana. Hanggat hindi pa handa si Kalyana na pamahalaan ng farm, mananatili itong nasa pangangalaga ng isang taong matagal ng pinagkakatiwalaan ni Don Fuentes. Napatingin ang abogado sa kabilang bahagi ng sala. Kay Diego, nagulat ang binata. Ako po. Oh, Diego. Natahimik ang buong sala. Muling tiningnan ng abogado ang dokumento. May partikular na bilin si Don Fuentes tungkol sa iyo. Napahigpit ang hawak ni Kalyana sa liham. Ano po yon? Tanong niya. Tumingin ang abogado kay Diego bago muling nagsalita. Sinabi niya na ikaw ang taong higit niyang pinagkakatiwalaan upang gabayan si Kalyana sa pagpapatakbo ng farm. Hindi makapagsalita si Diego. Samantala, tahimik na pinunasan ni Kalyana ang kanyang mga luha. Ngayon niya naintindihan kung bakit gustong-gusto ng kanyang lolo na matutunan niya ang bawat sulok ng farm. Hindi pala iyon simpleng pagtuturo. Inihahanda pala siya nito sa araw na hindi na siya nito makakasama. Walang kumontra sa huling habilin ni Don Fuentes. Pati ang ama ni Kalyana ay tahimik na tinanggap ang lahat ng nakasaad sa testamento. Nang matapos ang pagpupulong, isa-isang nagsilabasa ng mga tao sa sala. Nanatili si Diego sa isang tabi, tila hindi pa rin makapaniwala sa responsibilidad na biglang napunta sa kanya. Maya-maya lumapit sa kanya ang ama ni Kalyana. Diego, agad siyang tumayo.
Opo, saglit siyang tinitigan ng lalaki. Matagal ka ng pinagkakatiwalaan ng tatay ko. Tumango si Diego. Opo, malaki po ang utang na loob ko kay Don Fuentes. Alam ko, huminga ng malalim ang ama ni Kalyana at alam kong hindi kanya basta-basta isinama sa kanyang huling habilin. Hindi nakasagot si Diego. Gusto kong malaman mo na wala akong tutol sa desisyon ng tatay ko. Napatingin si Diego sa kanya. Pero may isang bagay akong hihilingin sa iyo. Ano po yon? Alagaan mo ang farm at higit sa lahat. Saglit itong tumingin kay Kalyana na nasa kabilang bahagi ng sala. Tulungan mong matutunan niya ang responsibilidad na iniwan sa kanya ng lolo niya. Opo, gagawin ko po. Tumango ang ama ni Kalyana. Salamat, Diego. Nang umalis ito, naiwan si Diego na tahimik na nakatingin kay Kalyana. Hindi niya alam kung paano magbabago ang kanilang buhay pagkatapos ng lahat ng nangyari. Ngunit isang bagay ang sigurado, mananatili siya sa tabi ni Kalyana, gaya ng ipinagkatiwala sa kanya ni Don Fuentes.